Natatandaan sa Noli Me Tangere, isang matandang mangangahoy ang kumukupkup noon kay Basilio, si Tandang Selo. Buhay pa rin ang matanda, bagamat puti ang buhok, ay maganda pa rin ang pangatawan, maganda-ganda na ang kalagayan ng kanyang buhay. Hindi na siya nangangaso at nangangahoy, gumagawa na lamang siya ng mga walis. Si Telesforo o Tales na kanyang anak ay nakikisama noong araw sa lupa ng isang mayaman. Di nagtagal ay nagkaroon siya ng 2 kalabaw at daan-daang piso, kaya siya ay bumukod at katuwang ang ama, asawa at 3 anak. Nakakita siya ng lupain sa dulo ng bayan at sa pag-aakalang walang nagmamay-ari ng nasabing lupain, pinagyaman niya ito. Sa paghahawa ng kagubatang iyon ay nagkasakit ng malaria ang mag-anak, at dahil nga sa iba't ibang mikrobyo ang nakuha sa lupang hinahawakan, namatay ang asawa at panganay na anak na dalaga ni Tales na si Lucia. Ipinagpalagay nilang iyon ay ganti ng mga nakatirang laman lupa sa kagubatan. Nang ang lupa ni Tales ay mapansin at mapagkakakitaan, nagkaroon siya ng problema sa mga praile na inangkin ang lupa at pinatawan siya ng mataas na buwis. Ang lupaing ito ay pagmamay-ari ng kooperasyon ng mga praile. Sa araw na ito, dapat na kayong magbayad ng buwis, 30 piso kada taon. Naisakatuparan ang balak ni Tales at nanirahan sila sa bahay. Binalak ng mag-amang pag-aralin ang magkakapatid na si Tano, Juliana o Huli sa Maynila, ngunit ang planong ito ay nakatadhanang hindi matutupad. Walang itong binayad na nabuwis. Hindi ba 30 piso lang ang pinagkasunduan? Hindi, 50 piso na. Magtiis ka na. Ipagpalagay mo na ang 30 pesos mo ay natalo sa sugal o kaya kinain ng buhaya. Nang umunlad na ang kabuhayan ni Tales, ginawa siyang kabesa de barangay dahil sa kanyang kasipagan noong 14 na taon pa lamang si Tano bilang kabesa. Gumugol siya ng malaki. Binabayaran niya ang buwis ng mga nakatalang pangalan ng namatay, lumipat na tirahan upang maiwasang may makagalit na kura. Ang buwis ay umabot na sa 200 piso, kaya tumutol na si Kabesang Tales. Kailangan gumawa ako ng paraan. Hindi sapat na magkamot lang ako ng ulo. Ngunit paano ko mababayaran ang 20 piso na hinihingi nila sa akin? Anak, gaya ng magpasensya ka hanggat kaya mo. Huwag kang sumuko ng basta-basta. Pero itay, kukunin nila lahat ng pinaghirapan natin. Hindi ako nakapagbayad at ayokong masayang ang ating pinaghirapan ng ilang taon. Ano na ang balak mong gawin? Magre-rebelde ako. Hindi ako magbabayad ng kahit anong sintimo at isusuko lamang ang lupang ito at sino mang magdidilig ng sarili niyang dugo rito. Anak, maghunos dili ka. Huwag na huwag mong gawin yan. Tandaan mo na ang nananalo sa korte ay naiiwang hubad. Pinanganak tayo ng nasaplot dito, itay. At kung tayo'y mamatay, babalik tayo sa pagiging abo. Hindi pa rin nagbayad si Kabesang Tales at ipinaglaban ang karapatan niya sa lupain. Nakasalalay ang kinabukasan ng kanyang pamilya sa kanyang kasong ipinaglalaban. Kung maglilimos ako sa isang pulubi upang hindi niya ako gambalain, sino magsasabi sa akin sa patuloy kong limusan ang pulubi gaya na inabuso niya ang aking kabaitan? Para akong nagbigay ng limos at karapatan kung tumanggi at kung ayaw ko nang magbigay. Marami na ang nangyari paglipas ng ilang buwan. Pinaghinalaan ding mamamatay tao si Kabesang Tales dahil sa pagdala niya ng baril. Dahil dito ay ipinag-utos ng Kapitan General na ipagbawal ang pagdadala ng baril at kumpiskahin ang mga ito sa sinumang magtangkang lumabag sa kautusan. Itay, tulungan niyo po ako. Tano! Itay! Anong gagawin natin? Ko alam, kailangan kong magbayad sa mga abogado.
kapag nanalo ako sa kaso, ay alam ko na ang gagawin kung paano siya mabawi muli. Kapag natalo ako, hindi ko rin naman siya kakailanganin pa. Isinuko naman ni Tales ang kanyang baril, ngunit nagdala pa rin ng itak. Hay nako anak, ano ang laban sa itak sa mga armas ng tulisan? Protektahan ang lupang binungkal ko, at bawat tubo na nakita na umusbong sa lupang ito ay katumbas ng buti ng... Isang araw ay nahuli si Tales ng mga tulisan at natalo siya laban sa mga ito. Ano pong gagawin natin, Lolo? Natatakot po ako para kay Itay. Tingin ko, kailangan na nating maghingi ng tulong sa gobyerno daw Silio, sa hukom, sa ekskrebador at sa teniente ng Gwardiya Sibil. At kung maaari, ibenta mo ang lahat na mayroon sa'yo. Sadyang napakalupit talaga ng tadhana natin. Paano kung hindi pa sapat ito upang ipangbayad sa mga tulisan? Hayaan mo iha, huwag kang mawalan ng pag-asa. Marami ang dumulong sa maglolo, kasama na dito si Hermana Bali. Sige po, salamat. Senyora, nais ko pong bili ng aking mga alahas para lang po sa mga tulisan pambayad sa aking ama. Bakit? Ano ba nangyari sa iyong ama? Nahuli po ang aking ama at kailangan ko po ng malaking halaga dahil kung hindi, papatayin ang aking ama. Diba? Nais mo ba magtrabaho para sa kanya? Opo, maraming salamat po, senyora. Magkita na lang tayo bukas. Senyora! Buenos dias, senyora. Ito ang dalagitang aking tinutukoy sa iyo. Parang awa niyo na po, senyora. Tanggapin niyo na po ang aking inaalok. Isasangla ko po ang bahay at lupa namin. Parang awa niyo na po. Tanggapin niyo na po ako. Masyado nang marami ang aking mga ari-arian para kunin pa yan. O siya, dahil parang kulang aking mga katulong, magtrabaho ka para sa akin. Magtrabaho ka hanggat sa mabayaran mo ang mga po, maraming salamat po, senyora. Nagtrabaho si Huli bilang kasambahay kay Hermana Penchak. Dahil sa masalimuot na nangyari sa kanilang pamilya ay hindi na nakapag-aral pa si Huli ng pangarap ng kanyang ama para sa dalaga. Ang wakas, El Filibusterismo, Kabanata 4, Kabesang Tapos. Narating ni Basilio ang bayan ng San Diego kung saan ginaganap ang prosesyon para sa pagdiriwang ng gabi ng Kapaskuhan. Ngunit, Nasaan ang iyong sidula? Naku po, mukhang naiwan ko ata. Naman po kayo, senyor. Hindi ko naman po sinadya na maiwan ang aking sidula. Sa kampo ka na magpaliwanag. Tuwing panahon ng mga santo ay sigurado wala namang sibil. Kung mayroon man, ay hindi mabubuhay ng matagal ang mga iyan sa pangungulata. Kung may mga gwardyang sibil noon ay madadala sa bilangguan ng mga Martin na iyan sa piling ng dalawang Kastilang Gaspar at Baltazar sa Pitan. Hay, alam niyo ba, senyor, kung ang kanyang kanang paa ay malaya na ngayon? Ano? Kaninong pa? Kanino? Ng hari. Sinong hari? Ang ating hari. Hari ng mga Indio. matapos ang pangyayaring iyon ay naaantalang muli ang kanilang paglalakbay nang magsimula na ang prosesyon.